between the parts thereof. The princes of Judah and the princes of Jerusalem, the eunuchs and the priests, and all the people of the land which passed between the parts of the calf. I will give them into the hand of their enemies, and into the hand of them that seek their life, and their dead bodies shall be for meat unto the fowls of the heaven, and to the beasts of the earth. And Zedekiah king of Judah and his princes will I give into the hand of their enemies, to the hand of them that seek their life, and into the hand of the king of Babylon's army, which are gone up from you. Sabay-sabay. Behold, I will command, saith the Lord, and cause them to return to this city, and they shall fight against it, and take it, and burn it with fire, and I will make the cities of Judah a desolation without an inhabitants. Pray, Lord, na salamat sa mga salita. Pray na makita namin, Lord, may eksiman to, Lord. Makita namin dalawang, actually, related na topic, Panginoon, about covenant, breaking, Panginoon, and false repentance. I pray, makita namin ang sarili, Panginoon, yung maiwasan ito, Lord. Nakita ang inyong judgment sa bagay nito, Lord, and therefore, umiwas. So, I pray na, again, kayo po magbigay sa amin ng pangunawa. Kayo mag-umilos ngayon, Panginoon, kayo magkapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuno po. Good evening po sa lahat. Good evening po. So again, recap lang po, no, for the last four. Jeremiah 20, hirap dito sa wala akong tablet eh. Ayun. Sa 30, ano yan? The people of God, distress and restoration of God's people. Napag-aralan natin yan. People of God, of course, yung mga Kristiyano po yan. Pero, of course, pinipicture nila nung panahon na yon, no? So, kahit sila ay nahirapan, meron silang paghihirap, sila naman ay may pangako sa kanila na restoration. Naalala niyo ba yan? So, itong last four pala natin re-review. Ito yung mga positive. Ngayon, ay balik negative tayo, no? So, chapter 31 naman, the promise of a new covenant or the new covenant. So, topic natin yan. Ngayon, may babalikan tayo yung term na covenant, no? Pero, ang tinakil natin dyan, of course, pinaral natin yung pangako ng Panginoon sa kanila, ay kaso break nila, paano yan? Isira na. Hindi, pwedeng, kaya nga may new covenant. At yan ay natupad, especially sa Panginoong Hesus, New Testament, New Covenant, and then new people din, no? So again, di sila nireject as a whole kasi welcome naman sila eh. Kaso tumanggi sila, tulad ngayon, as a whole, mga Hudyo ngayon, nireject si Jesus as a whole. So hindi na po sila yung people of God. So tandaan niyo po yun, kasi actually maraming Baptist po, hindi ka natuturo eh. Either mahina dyan or I just apply. No? Anyway, 32. Jeremiah 32, nakalala. Okay, ito yung bumili siya ng yan. So, bumili siya ng lupa, no? Makakulong na siya, bumili pa siya. So, yung private ownership, yan po yung tinakil natin. Sana nakuha niya kahit mga ganyang bagay. Kukuha niyo po yung mga lesson natin dito, advance na kayo eh, even sa buhay. No? Inaano ko lang yung sarili ko mga learning. Kung natutunan ko na maaga itong natutunan nyo, yun eh kung talagang siniseryoso nyo. And last week, ano yun? Pinaka-positive, paboritong dito to eh. Jeremiah 33. Ano yun? Great and mighty things. Okay, pero tama yun. Call unto me and I shall answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kabisado nyo na ba yun? Kabisaduhin nyo. So, positive. Kahit mga parang imposibleng bagay, papakita ng Diyos. Hindi mo alam, hindi mo naisip yun. Hindi na sinabi ni Paul eh. Wala pa nakakita, wala pa pumasok sa puso ng sino man ang bagay na hinanda para sa atin at sa mga nagmamahal sa Kanya.
sinasabi doon. So, ngayon naman, 34, balik negative. Medyo nabago na naman yung ano po dito. Yung, sabihin natin, tema, no? Yung kwento. Eh, nakita natin, pero bago pala yan. Yun nga, kasi medyo maiksi yan eh. May dalawang bagay na importante dito. Yung unang part, medyo sinabi lang dyan, ano yung nangyari, ano yung pinangako sa kanya. Alam naman natin na later sila yung masasakop, di ba? Pero medyo positive na binanggit dito kay Zedekiah, which is hindi ko rin nakita sa Bible. Okay? In case yung may mamamatay siyang payapa at mayroon pa siyang offering, pero parang hindi ko nakita sa Bible yun. So either nangyari talaga, hindi nila binanggit, or hindi nangyari, hindi ko alam eh. Pero yung afternoon, may dalawang bagay po dyan nangyari. Summarize ko muna. And then marami tayong titignan, aralin natin. Okay? Yung dalawang bagay na dalawang tema dyan po, ito yung tinatawag na covenant nga, no? So, iba yung tinakil natin last time, no? Last week, which is covenant ng Diyos sa kanyang people. Ito medyo mas mababaw, pero relevant din to kasi the same term eh, covenant. Ano mo sabihin ng covenant? Kasunduan. Ngayon, sa Diyos at sa people of God yun eh. Last time. Ngayon naman, mas mababaw sa tao to. Okay? Pero ito kasi medyo ano to eh. Sila din sa Diyos eh. So, kasi inutos sa kanila ng Diyos, pumayag naman sila. But after nun, ito ay covenant na tao sa tao. Okay? Maintindihan niyo ba yun? Kasi mamaya matatakil natin yan. So, ano nga yung covenant? Ibig sabihin, kasunduan. So, pag may kasunduan ka sa ibang tao, anong gagawin mo dapat? Nag-usap kayo, matino, hindi naman kayo mga bata, di ba? So, nabanggitin natin yan. Kaya ngayon, yung topic natin is covenant breaking. Pag yung ikaw naman ay hindi tumupad, okay? Alala ko yung mga usapan nyo dito pag na-late, di ba? Maganda yun eh. Pag na-late, maglilibre ng kape, maganda yun. Para maaga kayo lagi. Parang ginagawa niyang katotohan, okay lang. Kasi, ano eh. Pwede ba yun? Gusto niyang gawin yan? Mark? Pag na-late, susuot sa ano wala kang pera, hindi yun. Hindi nga sa bata yun. Pero, natindihan nyo na, yung covenant. Kasunduan, yan. So, marami po tayo dito. Mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other verses to, no? About covenant breaking na hindi maganda, obviously, no? Pag pagkasundo ka, hindi ka tumapad. At pasok, of course, yan, yung mag-asawa, malalim na yun, di ba? Mag-asawa, I love you, walang iwanan. Hindi yun hindi yun sinisira. Amen? Magkakaibigan din, kahit sa ibang bagay. Sabi mo sa bago ako magtaba, bago ako mag-asawa, mag-graduate muna ako. Yung mga ganun lang, covenant sa magulang nyo. Simple. Sa'yo naman makakabuti yun. So, dapat yung tinutupad. So, tingnan natin yung mga verses natin. So, si Ezekiel, ito sa Diyos na naman ito eh, 17, 18 to 19. Bilisan ko lang, habang hindi tayo masyadong gabihin. Kasi gabi na nga, umagahin. Sabi dyan, seeing he despised the oath by breaking the covenant. So, may tao daw, na una, kaya niya hindi in-honor yung kanyang kausapan kasi pag siya despise, look down, wala yan. Binitaw mo, sinabi mo, ganyan, wala yun. May Lord given his hand. Ang dami natin mahal yung hand. Ibig shake hands yan eh. O deal, pag nag-shake hands ka doon, salita mo sa salita niya yun. Dapat tutuparin nyo. And lo, and he given his hand and hath done all these things. He shall not escape, therefore, the say the Lord God, as I live, surely mine oath. Ganon din yan eh. Oath, kasunduan, sumumpa, and my covenant that he had broken, even it will I recompense upon his own head. So mabigat yun. Pag ikaw ay hindi ka tumupad, ano ba yun? Gagantihan kita, parang sabi ng Diyos. So mabigat ba yun? Sa Leviticus, ganun na naman to eh. Parang
Sabi, related, no? Covenant breaking. Sabi dyan, if you... Ano pa rin title natin ngayon muna? Bago akong makalimutan, no? Ang title po natin is, since binanggit kanina, ano binanggit doon? And they turned, ano ba yun? And they turned aside. Kalimutan ko tuloy. Ako nga ulit. Ay, ang hirap ng walang tablet. But afterward, they turned. Yung title natin na, but afterward, ngunit, hinalaunan, sila ay tumalikod, turned. Ang subtitle natin is Covenant Breaking and False Repentance. So, medyo mabigat ito ngayon. No? Tingnan natin. So, dyan, pakibasa, ready, go. And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my Ayun. So, hindi natin basahin yung iba. Basta mayroon siyang gagawin. Okay? Yung malinaw doon, yung may statutes, sabi siya, batas, sinabi yan. At sabi dyan, parang kanina, despise na naman, no? Kaya mo break yung, katulad yung, sinabi sa'yo dito, huwag kang kamalilate. Wala yan. Magbasa ka ng wala yan. Basa. Pray ka. Kang bastos. Kaya hindi tinutupad yung kasi hindi mataas yung pagtingin. Baliktad. And if your soul abhor, ganun din yun eh. Kaya po ako, mapansin nyo naman siguro, no? Ako wala kasi yung makumpara sa, kasi di ako lumaki sa church eh. Pero medyo pero nakukumpara ko nga rin. Minsan siguro naisip nyo, kapag may judgment ako dito, parang bilis naman ng judgment ni pastor. Lalo sa mga umaayaw, katulad na pag pinalo up mo, ayaw, huwag na, hayaan mo na. So I believe, naintindihan ko kasi may dahilan yun eh. Pag inayawan ka, ayaw talaga, paulit-ulit, may something dito sa taong to, at ayaw ko rin kasama tong taong to. Naintindihan nyo ba yun? Kaya minsan, inaano natin, pabayaan natin. Parang nabibigatan naman sa mag-church, di ba? Parang ayaw natin pabigatan, ayaw nating mamilit. Ito, sabi doon kasi, abhor my judgment. Imagine mo, pinapunta mo dito, tapos hindi naman pala masaya dito, baka hindi ligtas or ligtas man, carnal. So, pilited mo. So, magiging part ng church yan. Ano mangyayari sa atin lalo? Nakuha niyo ba? Yung nasabi ko lang dito, yan, yung mga iniisip ng mga taong later, sila ay may kasunduan niya, maayos. Dito wala naman tayong pinilit dito eh, di ba? Kahit sa trabaho po yan ako, pag naasa ko sa mga nasa trabaho na, parang kailangan mo pang sabihan na yun ang gagawin. May mga bagay na kailangan sabihin, pero pag yung mga basic ba, pumasok ka, di ba? Sumagot ka, pag tinawagan, mga ganon. Tapos, may mga tao sa trabaho na kala mo yung kumpanya, parang walang ginawa sa kanya. Ang daming ganon, actually. Napaka-basic na, nandun ka eh. Kung ayaw mo doon, umalis ka. Matanasan nyo yan. Kaya nga dito, inaaral natin yung mga basic na ganyan. Ngayon, kung ayaw mo, later, maasahan mo na yan. Aalis yan, di ba? Iwanan niya kung ano yung iwanan niya. Pero itong klase ng tao to, may galit doon sa ano yung batas dyan, rules. No? May mga bata rin ganyan na nakakalungkot. Kahit mga anak ng pastor, may mga balitaang ganun eh. Pero applicable sa inyo ito lahat. Isipin nyo sa sarili nyo, bakit ka galit, for example, pag sinasabihan ka. O yung iba, parang gusto ko nang umalis sa pamilyang to, mga gano'n. Kasi yung mga sinasabi sa kanya, inayawan niya. And later, wala na siyang pakialam doon pag binake niya. No? Tumagal tayo ng gusto. Okay lang, Deuteronomy 31. 16. Masyado mahaba ako na lang. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, o mamatay na si Moses, and these people will rise up and go a-whoring after the gods of the strange of the lands, whither they go to be among them, and will forsake me and break my covenant, which I have made with them. So, nawala lang yung leader, ano na, yung nasa attitude kasi, tsaka sa character eh. Alam ng Diyos, itong mga to, pag walang maayos-ayos na leader, wala na to eh.
So sana hindi tayo ganun. Okay, pinag-aaral natin. Kahit mawala yung pastor mo, gakalat ka na. Hindi mo alam eh. No? Ako lagi naisip yung sa dati, kaya nag-iisip din yan, ano ba mangyayari pag ganyan. Nasaan ba loyalty nito? Sa katotohanan ba? Sa pastor? Hindi natin alam, may tayo, ganun din. Hindi mo alam sino mo eh. Kapatid mo, wala na. Ano mo, kanino ba ang loyalty mo? Kaya sinasabi niya dito, may mga taong ganun. Iiwanan ng Diyos, and then yung pinag-usapan, covenant yan, iiwanan. Joshua 7:11. Ganun din to eh. Sabi dyan, and Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. So, kilala nyo na yan, di ba? So, last rin. Sino yung nagnakaw? Yun. Ayan, si Achan. So, ang usapan naman, di naman sila dinadamutan. Sabi yung next na spoil sa inyo na yun. Nagnakaw. So, equivalent sa transgress my covenant. Another term yun. 78:10 ng Psalms. Kayo naman po. Ready? Go. Neglect not the covenant of God, and refuse to walk in Yun. His law. So, ang covenant, of course, madalas na example lang sa covenant nga yung upa, di ba? Pag nangungupahan ka, kasi, pag may sumira sa inyo, sira na yung kontrata. Diba? Sabi, dapat magbabayad ka di ba? Bayad ka, gamitin mo yung lugar, bayaran mo. Magbayad ka, di ba? So, isa yun sa mga classic na ng kontrata, no? So, ang sa kanila ng Diyos, pagpapalain sila, babantay, poproteksyonan sila, sasambahin nila ang Diyos, di ba? Kasi hindi sila lumakad, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin, so, ang equivalent doon, hindi nila pinanatili yung covenant. Okay? So, yun, term lang yan. So, ganun din tayo. Pag ikaw ay doon di ka pinagpala ng Diyos, parang pinabayaan ka, tingnan mo din sa sarili mo, baka ikaw yung unang, diba? Nagkasakit ka kasi ikaw yung, nasagasang man yan. Tahama ka, wala kang maayos na pamilya, kunwari. Tingnan mo din sa sarili mo. Tapusin lang natin to, part na to, Hosea 6, 7, ako na naman, but they, like men, have transgressed the covenant, there have they dealt treacherously against me. So, mga bagong term. Ganun din, yung pag sinabing treacherous ay lapastangan, parang ganun na rin. Tsaka treacherous, parang, yan, manloloko. Yan. Pero nagustuhan ko dito yung they like men, no? Ibig sabihin, parang natural, hindi mo natural, pero ganun ang tao daw, no? Pag tao-tao lang, di ka naturuan, salita ng Diyos, magpakatino, maraming ganun. No? Pag nakita mo, inconvenient na, gabayad ako ng upa, hindi naman nasa akin. Yun yung kontrata Ganun talaga. Pwede ka na pwede ka umalis or something. Trabaho, ganun din. Sa Diyos, ganun din. So, pag ikaw yung nanloko, ikaw yung transgress sa covenant, hindi maganda yun. And then last, covenant breaking, Jeremiah. Tapos na natin itong 11. Sino nakalala niya? They turned back to their iniquities, to the iniquities of their father. Bumalik sila, which refused to hear my words, and they went after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant. Ganun naman, no? Which have made their fathers. So, malinaw dyan, yung sasamba nga sila sa Diyos. Sa Diyos na buhay na Diyos. Ngayon, itong mga Katoliko, iba naman yun. Hindi pa sila nakakilala Pero yun nga, nakakalungkot doon. Yung Baptist Day, meron din. No? Sabay, sinasabay.
Gusto sabihin nyo, so medyo may pagkakaibang ano. Pero still, pakilala nila, Kristiyano sila eh. So, napakalayo, no? So, ganun din ginawa ng Israel. Ang usapan, syempre, ang dasambay nila, ang Diyos, na buhay. Bumalik naman sila ngayon dun sa, ano ba yung sinasamba ng dating, ano natin, mga lolo natin, mga ganun. Na-miss natin eh. Pinag-usapan na hindi na nga kayo sasamba dun eh. Ewan ko, naalala nila. Parang tayo din. Kaya ingatan niyo yung mga past natin kung anong mali nga eh. Ay, pa nakasanayan natin yan. Dati basta gusto ko ng rock and roll eh. Ako din. Gusto ko magsuot ng kahit ano. Gusto ko gala, mag-Sunday. Nako, ano yan. Sa Sabado, iba. Buti nga yun, hindi naranasan yung gano'n eh. Wala nang edad dito ng ano, no? Kaya mahirap na i-win sa church eh. Yung mga edad ng college, ganyan. Ang gawin niyan, Friday night, Saturday gala, tulog. Ganon. Kaya hindi mo maasahan yung Sunday. So, pag nakakasanayan nyo yun, mahirap iwanan, di ba? Pero kailangan eh, kung nakita mo ng mali eh. So, huwag kayong babalik dun sa mali. And yun na. So, covenant breaking, malinaw, no? So, may pagkasunduan, kung ano man dahilan, bakit mo bumabalik sa dating, ano, ayaw mo sumisira ka dun sa usapan, mali yun. Ngayon, may kinalaman kasi ito, no? Yung false repentance na tinatawag. Ano yung repentance? Turn back din, no? Pero minsan positive yun kasi kung tumalikod ka sa Diyos-Diyosan, sumamba ka sa Diyos, so nag-repent ka nun, no? Yung paniniwala mo dati, iba, pinalitan mo, repentance ang tawag doon. Amen? Hindi kayo magkakamali dyan kasi nagkakaano ngayon sa repentance. Magsisi, okay din magsisi sa puso mo yun. Eh. Pero again, sa kaligtasan, hindi required yung pag-isiyan lahat ng kasalanan. Ha? Diyan nagkaano ibang baptist eh. Pero ito naman, ibang context pa rin ito. Pag ikaw ay, yun nga, katulad yan, kinasal kayo. Ano yung mga iiwanan mo dyan? Barkada, di ba? Tsaka yung pambabae. Siyempre, hindi, isa lang asawa ko dapat. Yun eh. So, hindi ka to turn back doon. Okay? So, kung nagsisi ka man, gulo ng buhay ko dati, pero ngayon, magse-settle down ako, yung term dyan eh. So, dito na lang, dito ang pamilya ko, unahin ko yung pamilya ko, asawa ko, yan. So, dapat ganun. So, pag umalis ka ulit doon, ay, gusto ko ulit yung barkada. So, parang hindi ka nag-repent nun. Kasi sabi nitong false repentance. Okay, hindi ka talaga hindi ka talaga tumalikod, parang gano'n. In the back of your mind, pwede. Kaya ang pangit po nung yung batas na divorce nga. Biruin mo, umpisa pa lang, parang may choice ka na, may option ka na. Okay ka na, magmadali ka, kahit bata ka, okay lang, di ka sigurado sa kanya, sige lang, pwede ka naman mag-divorce. So, kaya maling-mali yung society natin. Kaya nga nagpakasal. So, again, tingnan natin yung mga false repentance na verses, iwasan natin. No? Nangyayari ito. Nangyayari. So, dapat iwasan. Psalm 78. Sabi dito, medyo mahaba pala ito, no? So, ganun pa rin ito. Israel pa rin. And when he slew them, they sought him, and they returned and inquired early after God, and they remembered that God was their rock and the high God. So, nung pinapalo sila, alam niyo yung sa type ng judges, di ba, tsaka kings, yun ang nangyayari. Pag sila yung pinalo, nasaktan, naaalala ang Diyos, siya pala yung ating rock, no? And the high God, yung tagapagligtas. Nevertheless, they did flatter him with their mouth. Oy, ano kahit sa mag-asawa, ganun din. Hindi tayo iwanan ulit. Iba, iyak-iyak pa eh. Diba, kung ano-anong regalo pa, ano man yan. Sila ganun din. Nakita niya naman yung sambahan nila pag gano'n, di ba? Itong mga translasyon na, gano'n na naman yan eh. Bakit, hindi naman nakakilala talaga siya. Pero gano'n yung picture. Kaya nakakalungkot pag nangyari yan sa tuloy na anak ng Diyos, no? So, ginawa niya, magsasabi lang ng mga gandang salita, eh, ang Diyos ba pwede mong bulahin?
And they lied unto him with their tongues, for their heart was not right with him, neither were they steadfast in his... Ayaw, may kasunduan, ganito yan, hindi mo sinapuso. Kaya may problema tayo, di ba? Kahit po sa, yun nga, sa kasal, ganyan yan. Kaya kahit siya pa sinisigurado yan before, kayo na ba talaga? Baka naman, ganyan yan eh. Inaasar ba? Para sigurado na yung kanyang puso andun sa kanyang pag nagkasundo kayo, totoo. Okay? Isaiah na naman. Ganda yung Hosea sa covenant. Alam mo bakit? Kasi ang buwida dyan, di ba? Si Hosea. Nakipag kinumpara kasi yung Israel sa harlot, no? Mokpok. 7:14. Sabi po dyan, and they have not cried unto me with their heart. Parang ganun din yung sa Joel. Mamaya, mayroon Joel dito. Preaching ako sa Joel. So, ayan. So, sa halip na umiyak, nakita mo yung nagsosorry, hindi man lang umiyak. Okay din yun, hindi naman maiyakan yun. Pero minsan kasama talaga yun eh. At sabi nito, hindi sa puso. So, ganyan po yan, kaya ramdam mo pag talagang nagsisi, madalas naiiyak. And when they howled, talagang, they assembled themselves for coin and wine, and they rebel against me. Ang hirap po ng taong ganyan, isa sa mga pag nag-sorry, ganyan. Hinahanap yan agad, huwag niyong pikiin. Pero alamin nyo rin kung anong klaseng tao ba ito nag-sorry, parang wala. Kasi nag-rebel na para ayaw magsabi sa'yo, ayaw magpakita siya, ganyan yan, madalas eh. Yung iba niyan, hindi ka nakakausapin eh. Diba? Ayaw magpakita, madalas sa church, makikita mo yan eh. Ayaw mo na, husgahan ako eh. Ganun talaga, ano gagawin natin? Gusto mo, hindi ka husgahan. Nandun taas naman tingin mo sa sarili mo. Tindihan niyo ba? Kinig pa ba kayo? Napaka-importante nitong mga to. Ano ako? Hosea pa rin, 6:4. Kanina, 6:7. O Ephraim, pakibasa niyo pa, ready, go. O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? For your goodness is a morning cloud, and has never lead you going away. Hindi nyo? So si Ephraim tsaka Judah, ito nga yung Israel and Judah. So anong gagawin ko sa inyo? For your goodness, sabi kasi yung mga bata, inaanong nila, ang bait nito si pagtulog. Ang bait eh. Pero kanina lang yung mamaya, hindi na mabait yung sabi dito, parang yung kabutihan daw nila, parang fag to eh, Jew. Daling mawala. Sabi, gano'n na, hindi ako magtagal pero kailangan intindihan to eh. Ano yung gusto nyong gawin ng kung sinong, madalas yan, maalala ko yung mga tatay nyo ko na, lasinggero. Nasaktan ko na rin kayo, nagastos yung pagkain nyo sa Kaso mahal mo yung tatay, ayaw mo namang, diba, di patawarin. Sige, mag-sorry ka lang tayo at gawin mo na yung dapat mong gawin. Oh, sige. Kahit ano pa yung taong ganun. Kahit ano pa yung kaibigan mo, huwag ka nang palamura, huwag ka nang gawin niya, kung ano man yan. So, mamaya, gagawin niya, pero iba, sobrang bilis mawala. Linggo lang, di ba? Linggo, buwan. Kasi yung paggisisi niya talagang hindi tama. Yung attitude niya nung panahon na siya'y nangako, hindi tama. So kaya kaano to sa kanina eh. Yung covenant breaking. Pag hindi ka tunay, hindi ka nagpakatotoo, ibang mas mahalaga sa'yo. Sabi nga, nangako ka, labas sa ilong. So nawawala lang. May mga taong ganyan, huwag natin gayahin.
Nag-sorry ngayon, mamaya gagawin na naman. Kala mo nag-sorry ka na. Written ng Jeremiah. Ayaw mo nang ibuhos lahat eh. Mayan na. Ay, basa nyo. Ready, go. And yet for all this her treacherous sister, Judah, had not turned unto me with her whole heart, Ayun. but faintly saith, Nakita niyo yan? So, sa Diyos na sila may ano ha. Nakita na ng Judah ng ginawa ng Diyos. Pinangako na siya, masasakop kayo. Nangyari nga. Siyempre, noong una takot sila. Nangyari rin sa atin to. Yun ang sabi ng mga prophet eh. E bandang huli, hindi rin pala. Hindi kasi buong puso. Kung niya ba, pag nagsisi naman kayo, tapusin nyo na. Ayusin nyo na. Hindi parang babalik ka na naman sa pinagmulan mo. Ayaw ko nasabihin, ayaw ko ng ganyan. Eh, inuulit mo pa. Isaiah 29 13. Hindi ko na masyadong ano to eh. Ay, basa, ready, go. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, Yun. and with their lips to honor me, and have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of Kano ba? men. Naintindihan niyo ba yun? Lumalapit sa akin sa pamagitan ng bunganga. Ano yun? Di ba pag nag-usap tayo, nagkakaintindihan ba tayo? Pag nag-usap kayo, di ba kaya nga nag-usap kayo, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi lang sa salita lang. Ano mo gagawin yan ha? Huwag ka nang pupuyat ng ano ha? Malinaw yan. Ikaw mapasama dyan. Opo, masama yan. Kung ano man yan sa mag-asawa, lalo matindi yan eh. Yung pala, hindi yung puso, sinabi lang. Hoy, sorry ha. Ngayon yung mga bata, tinuturuan natin. Sorry lang ha. Hindi, sorry lang. Sorry ka. O, yan. Kaya ginaganyan natin, papaluin. Sorry na ha. Yan. Eh, kaso yung iba, nababawa naman, nasanay nyo ng ganun. Kaya pa sa'yo, pag nagbibuild ka ng relationship, kayo magkakaroon kayo ng ano. Huwag kayo masyadong mababaw. Sorry na daw yun. Anong gagawin mo? Paano malaman? Yun yung skill minsan eh. Dapat alam mo, binabasa mo yan hanggat maaari, lalo na pag di pa naman kayo mag-asawa. Kaibigan pa lang kayo, dapat marunong kayo bumasa ng ganyan. Karakter ng tao na. Nakikinig ba kayo? Pahama kayo, dali niyong luloko. Ang Diyos hindi siya nagpapaloko, pero parang naloko siya, di ba? Parang. Eh kaso ng Diyos, di mo pwedeng lokohin eh. Pero hinayaan niya. Pero bandang uli, may time nga na nireject sila, di ba? So ito yung mga pattern na dapat natin iwasan, no? Sa bibig lang, kanina, mouth, tas lips, pareho lang yun, no? Mabulaklak ang ano. Mahal talaga kita, hindi ko na magagawa. Pero yung puso, ang layo. And their fear toward me is taught by the precept of men. Ang galing nito. Kaya po, iwas na iwas ako pansinin nyo sa pag-aaral ng Bible. Ito yung mga kulto, ganyan yan eh. More on panlabas lang. Nakita niyo ba yun? Lalo yung mga... Kasi naging Katolik ako dati. Ganun yun. Pinapaulit-ulit lang. Ulit-ulit. Pag-pray ka, ulit-ulitin mo to. Parang robot. Basta ulitin mo lang. Tuwan-tuwa ng Diyos sa'yo dyan. Kunwari. Hindi nga ganun eh. Kahit kayo, attend kayo ng attend ko naman. Hindi kayo nakikinig. Sa palagi mo, tuwa ang Diyos. Una, hindi kayo matututo. Kaya ako, alam ko rin, natuto sa inyo, hindi lang yung tango. Pag tinanong kayo, alam nyo. Sa action nyo, ganun din. At lalong hindi nyo gagawin yung alam nyo naman, kaya sabi nga lang dito, huwag nyo gagawin to. Sigaw-sigaw pa rin, tapos gagawin pa. Naintindihan mo ba yun? Hindi mo naintindihan yun. Ito, very common to eh. And then, second to the last, ito sabi ko sa Joel. Ay, preaching ako, ito lang. Kasi ang ganda nito eh. Sabi Joel. Yan. Ano na lang. And rend your heart. Pag sinabing rend, punitin nyo.
Kasi tama na, naalala niyo yung preaching ko dito, ano, rend your hearts, hindi yan. Yung hakogan, sa ano kasi yun, sa Isaiah ata yun, no? So, sa kanila, outwardly, ang ginagawa nila, pinupunit nila yung damit nila, di ba? Madalas yun. Pag sila ay napipighati, di ba? Kaya sabi dito, biya, punit na, ang dami nyo ng pampalit dyan eh. Ang dapat pinupunit nyo yung puso nyo. Sinabi rin ni, ano yan, sa Psalms. So, a contrite and broken spirit, yun ang offering ng Diyos. Kasi ang dali nga rin mag-offer eh, Lord, ito ang 10,000. May spirit na spiritual. Eh, iba ganun eh, more on. Pero yung puso, hindi pala. Hindi sumusunod. So, ang gusto ng Diyos kasi pag in-offer mo yung sarili mo, yung puso mo, madali na yung pera eh. Hindi niya ba, madali na maglingkod sa Diyos. Hindi mo kailangan pilitin kasi mahal mo rin ang salita ng Diyos sa gawain ng Diyos eh. Hindi ba? Hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan mag-outward manifestation. Eh, lalabas na yun. I-offer mo na yung, sabi nga nila, inward, outward. I mean, from inward to outward. Kalimutan ko yung term. From inside out, yan. Pelikula yun, no? Pero hindi, yun talaga yun eh. Anong lumalabas, yung nasa loob. Na manifest. And last, of course, binanggit din ng Panginoon niya. No? Sa Matthew 15, 7 to 8, false false repentance, iwasan. Sabi niya, ye hypocrites. Pakibasa, ready, go. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draw nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ayun, so familiar na. So yun, mga hipokrito. No? Pag puro salita lang, di mo naman sa puso talaga. So, false repentance. So, iwasan natin yun. Skip ko na itong iba. May mga ano pa sana ako dito, references sa Jeremiah. Unahin natin yung mismong ano. Jeremiah, nakita na natin yung reference nga natin, yung false repentance, and then yung covenant breaking. Eh, yan ang ginawa exactly ng mga Hudyo, no? So, dahil natin, the word which came unto Jeremiah from the Lord, yun nga, basta may sinabi lang kay Jeremiah, nung panahon na, sabi dyan, all his army and all the kingdoms of the earth of this dominion, sinakop sila. Pero actually, nung time na to, hindi pa sila nasakop. Ganyan po kasi ang gera, di ba? Mga battles yan eh. Mga tagalan yan eh. So, nung time na yon, hindi pa sila totally na conquer, no? Ngayon, sabihan mo si Zedekiah, yung hari, sabi niya dyan, bibigay ko rin to sa Babylon. Paulit-ulit na tayo dyan, di ba? Susunugin, patay siyempre yung mga matay. At ikaw mismo, hindi ka makakatakas. Kasi yung hari, baka kala niya, di ba? Si Maduro pala, siya yung inuna, no? So, hindi siya makapatay, hindi siya papatayin. Pero siya ay kukunin. Basically, talo sila. And then, magkikita kayo. Nabanggit natin ito last time. Ibig sabihin, parang tinatakot siya ng Diyos. Kasi nakakatakot, nagtaksil ka doon, tapos ihaharap ka, di ba? Kasi Maduro nga. Alam niyo yung kwento kay Maduro sa balita? Sa Venezuela, nangyari doon. So, yabang-yabang doon. Hindi, kunin niyo ako dito, sabi niya. May yabang doon. Hindi niyo kaya. Kasi marami rin siya, ano eh. Kinuha nga siya. Ano ngayon? Pag nakipagharap ngayon siya sa ano, yabang mo pala. Ganun nangyari kay Zedekiah. Yun ang sabi sa kanyang Diyos. At nangyari ngayon, no? Hindi siya mamamatay sa sword, pero mamamatay siya in peace. Ibig sabihin, hindi nga siya kapatayin. Pero kung hindi binanggit dito anong ginawa sa kanya? Binulag siya. Pinatay yung mga anak niya, lalaki, sa harapan niya. Saka binulag siya. So, hindi ko alam. Yun nga, malamang may nagbago dito eh. Kasi ganyan naman ng Diyos eh, di ba? Pag may judgment siya sa iyo ngayon, either bawiin niya, kunwari, ikaw, kunwari lang putulan ka ng paa dahil loko-loko ka, ganun. Eh, nag-repent ka, di ba? Naglingkod ka ngayon sa Diyos, hindi na mangyayari yun. Ganun yun eh. O kaya daliri mo na naputol, di ba?
Or baliktad naman, sabi ang pangako sa iyo ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng gusto, may asawa ka maayos, marami kang anak. Eh dahil lang medyo nagloko ka, naglaylo ka, may asawa ka pero wala kang anak. Mga ganun ba? Pwede magbago yan eh. Kaya nakikita ko dito ganun. Parang positive yung pangako niya sa kanya dito. Pero later, actually, binulag pa siya. Patay yung anak niya. And again, hindi nabanggit sa Bible yung talagang pinaglamayan siya. Maaaring nangyari yun, maaaring hindi. But still, nangyari na siya ay na-conquer. So sinabi na nga ni Jeremiah, pinatating sa kanya. Ayun na. So, hindi pa sila totally nasako. Ngayon, ito na yung second natin. Dito tayo mag-focus, no? May naalala ang Diyos. Kasi po, nung maaari na silang masako, pa nangyari pala dito, ikaw matatakot ka na, di ba? Kasi yung pangako na, sabi talaga, darating yan, yung kalaban nyo, sasakupin kayo. Ano mangyayari siya kahit dati yabang mo? Si Maduro kasi parang ilang oras lang yun eh. Pero nung sumasabog na yun, malamang kinakabahan na rin yun. Yung iba dito, kinabahan din. Kaya nangyari dito, yan, si King Zedekiah, nagkaroon ngayon ng confidence sa mga tao. Siguro, uy, andiyan yung ating kalaban. Anong gagawin natin? Anong gagawin pag ganon? Sinabi ng Diyos, mangyayari, masakop pa yun. Di ba? Anong gagawin mo? Ikaw na, papaluin ka. Huwag na, please, baka sakaling, di ba? Ganon ginawa nila. O sige, Lord, ganito. May pangako kasi dati sa amin, ang utos mo pala dati, papalayain namin yung mga, alam nyo, naalala nyo sa Deuteronomy, yung Jubilee. Bukod sa Jubilee, yung mga pag ang naalipin mo is yung kanya-kanyang kapatid, no? Kababayan, kapatid basically, no? Pinapalaya po yun after maximum ng 6 years, no? Basta pag tumungtong yung 7 years, laya yun. Kahit hindi makabayad. Eh, naglingkod naman eh. Hindi nila ginawa yun. Parang kanina, itong usapan natin, hindi nila ginawa. So, galit ang Diyos among many things, no? Pero nung nakipagkasundo si Zedekiah, naku, galit ang Diyos sa atin, gawin natin yung sinasabi niya. Ginawa nila. Naintindihan nyo? Ito yung sabi doon, no? Which at Jerusalem to proclaim liberty unto them, to every man should let his manservant and every maidservant, being an Hebrew or Hebrewess, mga Hudyo rin yan. Pinalaya nila, basta kababayan, no? Kapatid. Now, when all the princes that entered into the covenant heard that one, so nakinig nila, ito daw dapat gawin. Mahirap yun, ha? Kasi nga, alipin mo na yun, eh. So, madalas ay hindi mo kasi mawawala ka advantage. Okay? Ano magandang example dito na sa atin? Yan, yung tax. Yan ang pangalipin ngayon sa atin, eh. Ngayon, pag may nag-propose niyan, mayroon palang gusto ngayon, eh. VAT daw, di ba? Gusto nilang gawing 10% ulit. Kasi dahil ng panahon namin, wala yan. Tapos nagkaroon ng 10%, naging 12%. Sabi na, gawin natin 10% na lang. Sabi ni Bandi, alisin mo na. Alam niyo yung VAT? Sabi, wala kang laging may kubra yung gobyerno. Kahit anong gawin mo, basta naglabas kang pera, bumili ka ng burger, ang bayad lang talaga 10 piso, yung gobyerno may 2 piso pa siya doon. Extra lagi, naintindihan niyo? So para tayo naalipin doon eh. So sa palagay mo, i-roll back pa nila yon. Eh sanay na nga tayo magbayad ng ganun. Masyadong ino-oppress yung tao eh. Alisin natin yan. Madalas ay hindi na nangyayari yun. Sana mangyari, dahil lapat lang naman eh. Ganun ang ginagawa sa kanila, palayain mo. Dahil sabi ng Diyos, iba mo, naniniwala ba doon? Pakialam mo iba eh. Pero dahil na-threaten din sila, pinalaya nila. Okay, sabi doon. Pinalaya nila. Kaso, yung title natin, but afterward they turn. So ginawa nila yung tama, kahit mahirap. I-relate nyo kahit saan, magpatawad, mahirap yan, di ba? O sabi siya, patawad ka na, ano ba naman yan? Hindi tayo nagkakaisa dito. O sige, pinapatawad lang. Mamaya, gagawa ka na naman ng... O ano man yan. Yan, late. O, dati, di ako malilate. Nakakahiya pala ito. Natitisod pala yung iba.
Naghihintay ko yung ibang tao. Hindi na ako malilate talaga. Mamaya, ay, okay lang siguro yun. Diba ako naman yung kasalanan na yan. So, ganun sila nung ginawa na yung tama, and then, nagkasundo na, yung kasunduan nila sa hari nila, binago nila, hindi na nila sinunod. And caused the servants of the handmaids, pinalaya nila, oy, balik kayo dito. Tuwan-tuwa na sana yun eh. Parang tayo, tuwan-tuwa tayo pag naalis yung VAT. Ang laking luwag niyan. Ang laking luwag niya bawat 10 to 12%. So, nakita tayo magagawa sa pera natin. Ay, no, balik natin yan. Hindi, gano'n na naman. Therefore, ito na. Actually, ulitin niya lang to, no? Dahil nangako kayo, ginawa nyo, okay na, bumalik na naman kayo. Ito gagawin ko sa inyo. Inulit lang niya, meron tayong kasunduan, napapalayain yan dapat. Hindi sila sumunod, pero kayo sumunod. Okay? But you turned and polluted my name. Another point to no? So kanina, turned lang. Ito no, polluted my name. So kasama pala, pag ikaw ay hindi sumusunod, or yung covenant na, nabanggit ko lang ito kanina no? Despise, ano yung mga term kanina? Transgress. Para mong dinungisan yung pangalan niya. Tama naman yun eh. Pansinin niya, kaya ito, sabi ko sa inyo, babae ka, may asawa ka lalaki, anong commandment sa'yo? Ha? Lalaki, love your wife. Wife, submit to your husband. Subukan mo ano yung ginagawa ng maraming babae ngayon. Hindi man totally o minsan pasundot-sundot, binabastos yung asawa, hindi sumusunod. Ano nangyayari doon sa asawang lalaki? Ito tayo, ay, binabastos ka eh. Ano ka ata, under ka ata, di ba? Ganun yung mga ano eh. Ang sakit nun. So kahit konti lang, hindi ka sumusunod, wala ka na, tapos iba, sasabihan pa eh, ganyan yan eh. Tinatawa-tawanan mo, yung mga ganun ba? Ano nga sa pangalan ng asawa mo? Nadudungisan, naintindihan nyo na. Ingatan nyo yan. Ikaw din ang ano dyan eh. Asawa mo yun eh. Dapat ito yung ginagawa mo. Hindi mo ginagawa. Nakutuwa ka pa. Kasi nakikinig ka sa mga feminists nga. Mga movement na pare-pareho lang tayo eh. Nagsabi sa'yo. So, lalo naman sa Diyos ngayon. Nangako na, gagawin na. Meron silang bayo. Alam nila yun. Dapat. Ganun. Bawal yun. Okay? Nagkasala talaga sa'yo. Nangutang, hindi nakabayad. O sige, magsilbi siya. 6 years. Ginaya siguro, nakita nila yung ibang bansa na forever pag alipin. Alam tayo. Hindi, wala silang magagawa. Mga tao na magagawa, mag-welga. Pag nag-welga tayo, papalisin yung another leader, may papalit doon, magkakakilala rin yun. Yung totoo, kaya hindi bibitaw yan. So, alam na may sistema, ganun din sila. So, ngayon, anong sa palagi mo, tuwa ang Diyos doon? O, ngayon, anong gagawin niya? Ito na. So, binastos nyo, pinabaho nyo yung pangalan ko, anong gagawin niya? I-apply nyo sa nabanggit natin kanina, kung ano man yan, may kasunduan, hindi nyo sinunod. So, sumira kayo sa usapan. But especially ito, kalayaan to ng ibang tao eh. Tayo kaya may Bill of Rights tayo, alam nyo yan. Ngayon, inaalipin tayo. Alam niyo ba yun? Yung mga usapan ngayon, sa UK ngayon, digital ID, talagang sinusulong yan. Yung WHO, buti nga, nagising yung Amerika, Pilipinas, okay lang, okay lang. Pag sinabing lockdown. Pag sinabing tanggal sa trabaho, mapayag lang tayo eh. Salamat ka tayo dito. Hindi tayo, at least majority, hindi nagpapakuna. Masundan pa? Tapos na tayo, patapos na. So, yun. So, kalayaan ng iba yan, huwag mong paghangaran. Pero ibang tao kasi may kapangyarihan sila, may paraan sila, may kayamanan sila. Naiisipan nilang mag-extend sa kanilang binigay na sa kanilang kalayaan, no? Iutos ng Diyos, huwag ganun. Okay.
Ang gagawin ngayon ng Diyos, ito. Kahit kayo na, ito, kahit mga bata, simple pa lang to ha. Yan, katulad nga nung sa mag-asawa, na ginagawa ng mag-asawa, sila rin gagawa nun. Yung ibang pinapangunahan, di ba? Hindi kayo kasal, jowa, yan, dyan nag-uumpisa yan eh. Mga rebelde yan eh. Sa totoo lang, ikaw naman, simpleng bagay, huwag matulog ka, huwag gagawin mo sa dapat mong gawin, sa pera mo, sa cellphone mo. Hinasabi naman sa iyo kung ano yung dapat gawin, hindi dapat gawin dyan. Naintindihan niyo ba? Magkakaano yan eh. Kung hindi mo makontrol ngayon yan, yung salita mo, yung oras mo, yung cellphone mo, relationship na yan, malamang kahit ibang bagay. Baka pag naging official ka, corrupt ka din. Hindi malayo yun. Nakikinig ba kayo? Ito sabi na, ito yung malala eh. Pag nakita niya na talaga, rebelde talaga itong mga to eh. Ano sabi niya? Ayaw niyong palayain ha, ayaw niyong i-liberate. Anong gagawin ko sa'yo? I will. So hindi kayo nakinig na palayain sila, mga kapatid nyo, na dapat may kalayaan naman. Talaga nagkasala, nabayaran na eh, naglingkod na eh. Ano sabi ng Diyos? Behold, I proclaim a liberty for you. Gagantihan ka, ikaw ang papalayain niya, ayaw mo silang palayain, ikaw papalayain ko. Parang mali yun na. Ayaw ko magpalaya, ako ipapalayain. Parang mali ah. Ito yung sasabi siya, may talinaga ang Diyos minsan eh. Itong liberty pala to, ibang klase. To the sword. Gusto mo makalaya, papalayain kita, kaso patay ka. And to pestilence, and to famine, and it will make you to be removed. Ayun, malaya ka na. Inalis ka na sa lahat ng, patay ka na eh. And I will give the men that have transgressed my covenant. In-specify niya una kasi, kahit sa isang bansa, ang nangunguna dyan, sila yung, kaya kung nagkakasala yung bansa, sino may kasalanan? Madalas yung mga leader. Ganun po yan. Kaya asal Diyos sa Baptist Day na to eh. Yung iba nalalaman nila, basta parang mali yan ah. Hindi, okay lang yan. Lalo naman yung mga translation na yan. So, sinong in-enable silang gano'n eh? Iba tatanggi? So, hindi ko naman sinabing ganyan eh. Natawa ko sa nagsabing isa. Hindi naman namin sinasamba yan eh. Nagpalabas sila ngayon ng guideline. Hindi namin sinasamba yung kahoy. Sabi kasi nila, kasi naasar daw sila pag sinasampahan, di ba? Kasi parang mga ungas eh. Parang, yun naman talaga yung mga yan eh. Yung sabi sa Bible eh, they that make them shall be like them. Sinasamba mo kahoy, ano ka ba? Utak kahoy ka din. Kaya sabi nila, sa guideline nila, sumamba, wag sumampa. Ang galing, di ba? May rhyme. Sumamba ka lang daw, pero wag ka sumampa kasi parang kayong tanga dun eh. Yun pala, di sumasampa rin pala kayo. Tatanggi nyo pa ha. Kasi nung sumasamba, hinahalik. Dami pagkukunwari. So gusto ko sabihin dito, talagang babanatan ng una ng Diyos yung mga leader. Kaya pansinin nyo, yung mga leader ng mga kulto, hirap maligtas niyan kahit anong galing mo. Ganito lang yan, kukontrahin agad. Ang dali sanang maligtas eh. Sabi dito, pero dito, physical na punishment, no? Sila nagkasala sa aking covenant, hindi ginawa yung dapat nilang gawin, na pinagkasunduan natin. Ito yung medyo may napintindihin dito, explain ko na lang ha. Ano yung cut the calf? Ano yung calf? Malit na baka. Hinati yung baka at sila ay dumaan doon. So hindi ko na ito nakita sa ibang part ng Bible to eh. Pero naalala ko po yung kina Abimelech tsaka Abraham, kung naalala niyo yun, yung pinatay nila yung mga yulang, ganyan. Kasunduan po yun sa Pilipinas, yung blood compact. Naalala ko nabanggit yun, di ba? Hindi tayo hindi tayo bisira, sigurado to, tutuparin ko yung pangako sa iyo, di ba? Kaya ganyan pa yan, no? Sa Pilipinas yun. Ngayon naman dito, parang ganun, parang seremonya siya, parang ritual. Ganun po yan. Kaya sinabi niya, yung mga leader nyo at pati kayo, sumumpa kayo sa akin eh. Hindi ko nakita sa yung Bible daw, kasi malamang kinumpara doon, no?
Yan, mga eunuchs and priests and the people of the land which passed between the parts of the calf. So basically, nakipagkasundo sila sa Diyos na may pinatay pa sila. So ritual yun, no? Do again, di ko nakita sa Bible yun, pero binanggit lang dito. So nagagawin sa kanila, pasumpa pa kayo. Eh di sila sumunod. Ano gagawin? And I will give them unto the hand of their enemies. Basically, yung lagi natin binabanggit. Sila'y matatalo. Mga taong gusto silang patayin, mapapatay sila. At yung kanilang katawan ay kakainin ng ibon at mga hayop. At pati ang hari nyo. Yung pinaka-hari, kumbaga sa chess, di ba? Yung pinaka-importante, mawala na iba, wag lang yung hari. Talo yung hari, talo kayo. So, lalagayin nga. Mabibigay sa kanyang enemies, in the hand of them that seek their life, into the hand of the king of Babylon's army, which are gone up among you. Behold, I will command, said the Lord, and cause them to return. So, napansin nyo kasi talagang sinakop na sila, hindi na nangyari. So, ngayon, balik na tayo. Akala nila nakalimutan na sila. Eh, kaso sabi ng Diyos, uy, pinangako ko na, sasakupin nyo to eh. Ang hirap eh. Later, masasakop sila. So, saklap, no? Kala mo, nakaligtas ka na eh. Kaso talagang nabuisit ang Diyos eh. They shall fight against it and turn it and burn it with fire. I will make the cities of Judah desolation with them. So, basically, yan yung lagi natin nabanggit, no? Pero ano yung pinaka-highlight natin ngayon? Hindi sila tumupad. Yan yung pag-usapan natin ngayon. Saan kayo hindi tumutupad? Kasi kaya kayo nakipagsundo. Kaya bakit ba tayo nakipagsundo? Balik tayo sa upa. Di ba? Sa upa. Bakit tayo pagsundo sa'yo? Kasi gagamitin mo, pinagawa niya yun. Ayaw niya masira yun. Patirahin ko doon. Siyempre, inaasahan niya naman. Pero, hindi ikaw sisingiling ka pa. Naku, wala naman. Kahit saan yan, di ba? Ganon. O saan pa? Sa school nyo. Kahit sa school. Lalo pag nagbabayad kayo sa school. Kami dati nagbabayad. Meron kaming bago kami mag-exam. May bibigay, may permit. Bago ka ng permit. Permiso. Pag wala kang permit, kasi hindi ka nagbayad. O, usapan natin, tuturuan ka namin. Pinapasweldo yung mga teacher, tapos hindi ka magbabayad. Di ba? O, sino sumisira ngayon? O, mababaw na example pa lang yan. Sa kasal, ganun din. O sige, pagluluto kita. Pero hindi kita, may ibang babae ka pa. Aalagaan ko yung anak natin. Tapos mayroon ka palang ibang ginagawa dyan. Tama ba yun? Lahat niya, basta kasunduan, huwag mong sisirain. Ganon din, ang dami sa business, ganyan yan. Service na kayo, mag-order kami sa'yo, huwag mong tataasan yung presyo. Bigla. Kasi umaasa na kami sa'yo, tapos biglang tataasan. O di sige, huwag na kayong model. Alam nga, kaya may agreement yan. Maraming agreement. Huwag kayo sisira. Huwag kayo yung iba, nasasanay ng ganyan eh. Sa iba na lang ako. Kaso, pag nakilala ka rin, ito, subukan nyo sa trabaho nyo. Bakit ka nag-apply dito? Because I want to make this company. Ganyan. Ganyan pa yan. Tapos biglang aalis ka lang ng walang ano-ano. Eh, nalaman ngayon yung record mo. Ganyan ka pala. Lipat-lipat ka, pataas ng sweldo. Mga ganun eh. Bahala ka, ayaw kita. Malala ko kahit sa church. Imagine ko na, may nagano dito, may natuto dito, tapos, ayaw ko na dyan. Doon ka punta sa church. Saan ka yun? Kamusta? Saan ka nag-church? Parang si tatay, di ba? Nagmalaki pa siya. Dati ako umatin kinamas sa Diyon. Ganun ba? Matanong nga. Hindi maganda pala yung niya doon. Gusto ko na mag-church dito. Sige, kaso may ginawa ka daw. Ayusin mo muna. Sabi niya, ganito ka daw eh. Hindi mo inayos. Ano nga na, naintindihan ba yun? Kala mo, ganun-ganun lang yun. Ganun din yan. Yung mga ligawan, di ba? Ayoko na, ikaw na gusto mo yun. Bakit mo siya iniwanan? Nagsawa. Baka magsawa ka rin sa akin eh. Sino ngayon? Ikaw din mapahamak. Matalino yan. Kaya kung siyang-siyang ka rin yan. Pinagpalit mo siya dahil sa akin. Siguro, ganda ko talaga. May nakita maganda rin. Patay ka na. So, never yung gagawin yan. Bukod nga sa ang Diyos ultimately ang
galit dyan. Therefore, tayo ay naparusahan. Amen? Application, yun na nga yung mga application nun. So, apply natin sa church, no? So, ito minsan, naintindihan ko iba, kaya parang bigla-bigla na lang na, parang bali wala yung, alis na ako dito, parang graduate na ako. Mag-graduate ka ba sa church? Unless na, ano ka na, namatay ka na, yun, graduate ka na. O nagpastol ka din, di ba? Siyempre, kailangan mo umalis doon kasi mission ka eh. Kung di ka naman ganun, ano ba covenant natin dito, di ba? Maglingkod sa Diyos, pinaglingkodan ka dati, tinuruan ka, and then, anong gagawin mo doon? Doon ka sa CCM. Anong gagawin mo doon? Parang wala natutunan. Ituro mo rin sa iba. Diyan ka maglilingkod sa church din. Kaya ka chinaga, para ano yan, pass, no? Limutan ko yung term na naman, basta pass it on, parang gano'n. Tinuruan ka, turo mo rin sa iba. Diba? Nakinabang ka, may nagpundal dyan, hindi naman nagkumpasaya kung walang nagbigay. Amen? Yeah. Kasi dahil din, nag-support pa rin sa atin yan. Kasi para umunlad din tayo. Ngayon, ikaw, umunlad ka na, ay, naku, sa akin na lang to. Sarili mo ba yan? So, ang tawag dyan, covenant breaker ka. Pag gano'n din naman, covenant tayo dito, nakipagsundo tayo sa Diyos, lilingkod ako sa iyo. Pag sinira mo yon, yung nabanggit kanina ng false repentance. No? Iba kasi, ang problema dyan, yung definition minsan niya na dadagdagan, yung repentance na hindi kaligtas. Iba yun ha. Salamat sa Diyos, madali ang kaligtasan. Pag ligtas ka, pero ano yung pwedeng bawiin sa'yo ng Diyos? Saka pwedeng bawian. I mean. Di ba sa rewards nga? So sa lupa yan o sa langit especially. Sa langit, dyan po magugulat yung iba eh. Kahit maunlad sila dito. Kaya pala sila maunlad dito. Ibang bagay, no? May ibang paraan, may dayaan. Ang hirap po ng church eh, sa totoo lang. Gagawin mo yung, minsan kalaban mo mga kulto, kalaban mo pa ibang baptist. Hindi madali. Tapos, yung mga member na tinuturuan mo, natuto naman, pagtataksilan ka rin. Oo. Sa palagay nyo, sinasabi sa atin ngayon ng mga umalis dito, sa palagay nyo lang. So, wala tayong ibang ginawa sa kanila, kundi mabuti lang kung kaya natin. Pero pag hindi kasi nila nakayanan yung pressure mga yan, ikaw na ngayon pinaglilingkuran dito eh. Pero yes, may mga din sa inyo, may expectation sa inyo na yes, hindi ako mahirap. So, pero hindi mo na gampanan, iba sisisihin mo. Yun ang masaklap dyan eh. So pag ikaw yung covenant breaker, wala kang ibang sisisihin. Nalala ko tuloy yung sa Romans 1 nga, di ba? Isa yan eh. Ang sabi doon, truth breaker, without understanding, disobedient to parents, andun yung murderer, proud, boaster. Kasama truth breaker, covenant breaker. Hindi yan basta-basta. Kasi kaya mong i-break yung salita mo, nangako ka na, ibig sabihin may sira ka. May tama ka. Again, pwede namang po yan. Pwede mo namang i-correct. Okay? Katulad ng maraming kasalanan, pwedeng itama. Kung talagang kaya ka covenant breaker, kasi gusto mo masaya lang, gusto mo, makakatakas na ako dito saan ka pupunta ulit? Ha? Covenant ulit yun. Kung asawa man niya, kumpanya man niya, kaibigan, ganun din. Kaya iba, nakakita mga taong mga peke ba? Ayoko ng kaibigan kasi masyado namang mapagkaibigan, pero parang okay ka makipagkaibigan, pero yung pala sanay na, ibig sabihin, manggagamit ba? Iwasan din natin yun. So, ang ganda ng ginagawa natin pag inaisa-isa natin yung chapter, nadadaanan natin yung mga parang supposedly, parang alam mo, hindi mo makikita to sa Bible eh. Pero dito yan. Amen? Ang title natin, and but they turned. But afterward, nangako ka na. Tapos, pagkatapos, ngayon, basta paano yung pag talagang mahirap? Ang hirap nahihirapan na ako natupa rin yung
Kaya tulad sa upa, di umupa, may usapan naman yun eh. Huwag kang aalis na lang bigla, di ba? Eh, iba kasi nagpapautang. Eh. Sa susunod na lang po, bayaran ko, 5 buwan na kami 5 buwan ka nang hindi nagbabayad, kunwari. Bigla ka na lang mawawala. Sa kumpanya, ganun din. Kaya pautakan din ngayon eh. Baka asawa ka, oh, bye-bye, wala ka na dyan ha. Nagbuisit mo kasi ako eh. Nakwento ko sa inyo, di ba? Nakapunta ng Amerika, TNT doon. Hindi na nagpadala. Bahala na kayo dyan, nagkalimutan na tayo. May paglalagyan din yan, lalo na pag ang Diyos ang kumante. Amen? Kasi ganyan din tayo, prinsipyo ng Bible yan. Kung natetempt tayong sumira, pwede namang pagkasundo ulit. Again, parang utang din yan eh. Tinatawag silang restructuring. Alam mo, tumatawag na yung video sa akin kanina, ginagawa ko sa'yo. Hindi mo mabayaran, palilitin natin, pero pahabain natin. At least gano'n, pag pumayag ka doon, at least di ba? At least gabayad ka, di ba? Yung hirap talagang wala, tinakbuhan mo na. Pero sabi nila, hindi naman makulong, pero still, meron silang way na. Anyway, hindi maganda yun. Okay? Yung may-ari nito, hindi na binayaran eh. Hindi ko alam. Eh, siyempre, nakuha sa kanila, di ba? So, may para-paraan din yan eh. Ano yung title natin? But afterward, they turned. Subtitle, Covenant Breaking and False Repentance. Sana nakuha na yung relation nun. Pag natin gawin, again, may paraan naman. Hingi tayong biyaya sa Panginoon. Amen? Hingi tayong tulong. Huwag puro ganun. Minsan kailangan mo. Kaya pag sa pera, trabaho yan. Hindi yan mahirap intindihin. Diba? Pag sa nasaktan mo, anong pwede mong bayad doon? So, then, bawi ka, di ba? Alam mong nasaktan mo siya eh. May utang ka sa kanya na pasayahin mo naman siya, di ba? Sa ibang bagay. Sa Diyos, lagi kang late. Anong sagot doon? Maaga ka naman, tuwan-tuwa yung mga tao sa'yo, mag gano'n. Amen. Dati hindi ka na ganito. Itong memory chapter natin, magiging voluntary na lang. Oh. So, bawi-bawi. Hindi nyo alam, baka cellphone na yung reward sa ano. Hindi ko alam. Kasi itong mga ito, wala cellphone pag gano'n, hindi makontakt. Kaso late din, so wala rin. Joke lang ha, hindi ako nakangako. Ano ba? So yun, lalo sa Diyos, huwag natin lokohin ng Diyos. Amen? Hindi na nakakahiya eh. Pag ng Diyos niloko mo, patay ka. Kala mo nakakaloko ka, gaganti siya. Nakita niyo yung ginawa sa kanila, di ba? Okay, so tapusin natin. Let's pray. Lord, masalamat po Lord sa inyong mga salita, Lord. Again, parang repetition na lang to. Sila po yung magagapi, Panginoon. But nakita namin, pinasok niyo po yung topic ng covenant breaking, false repentance, Panginoon. Pinalaya na, binawi pa. Silang mabigay bawi, Panginoon. So, I pray na ito na yung prinsipyo ito, na hindi nyo gusto yan. Mayroong parang patang consequence. Yung mga nag-backslide din, Panginoon. Kayo alam, obviously, mahirap nang bumalik. But pwede pa naman tama sila yung get right with you, Panginoon. Magsisi, Panginoon. Mag-sorry. Gawin yung dapat gawin. Bawawi, Panginoon. I pray na ang biyaya niyo naman, Panginoon, ay sapat. Tiwala kami. Ang lubos, Panginoon, mga kapatid din, bigayan, ang kailangan gawin. Tulungan niyo, Lord, yung pasensya na kami, Lord, patawarin ang bawat isa, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, for the rest of the week, for the rest of the year, Panginoon, bigyan ng biyaya. Ibang mananati. In Jesus' name we pray. Amen.